Shabbat Shalom. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay ang Torah portion na ang pangalan ay Shelach. Ang ibig sabihin po niyan ay send or pinadala sa Tagalog. Ito po ang babasahin natin sa Torah, instructions. Yan po ang Hebrew word sa instructions, which is Torah sa Old Testament. Yan po yung Numbers chapter 13 verse 1 up to chapter 15 verse 41, at pakibasa din po yung prophets sa Joshua chapter 2 verse 1 to 24. At ganun din po sa New Testament, Brit Hadashah, yan po yung sa Book of Mark and sa Book of Hebrews. Ngayon po, pag binasa nyo na po yan, I would suggest na panoorin nyo din po yung mga links, no? Dito po sa lower right, may arrow po dyan. Pakiclick po yung mga links po dyan at dun po makikita nyo po, mapapanood nyo po yung mga videos at mas mauunawaan nyo po yung mga sasabihin ko po ngayon. Ang Torah portion po ngayon ay tungkol sa pagpapadala ng 10 tribes. Actually 10 spies, no? Actually each tribe po pala merong spies. So 10 tribes plus 2 tribes, actually 12 tribes of Israel. Pero ang 10 representative nung tribe na to, yung 10 tribes, nung pinadala po sila para mag-espiya ng 40 days dun sa promised land, no, na ipinangako sa kanila ng Diyos, na ibibigay sa kanila, pagbalik po nila ay hindi po maganda ang kanilang binalita. Negative ang report. Kumbaga parang sinasabi nila na imposibleng mapasa kanila yung lupang ipinapangako ng Diyos para sa kanila. At yung representative ng dalawang tribes, yun naman po si Caleb at si Joshua, itong dalawang to, no, iba naman po ang report nila. Ang report nila ay positibo. So, sa pananaw po nila ay kaya po nila sa tulong ng Diyos na makuha yung promised land. So, yun po ang pagkakaiba nitong 10 sa dalawa. Kumbaga, yung 10 na yun ay natakot sila at naduwag sila na panghawakan yung pangako ng Diyos at yun nga, yung 40 days na pag-iispiya ng 10 na yun, ang punishment nila ay 40 years sila na magpapagala-gala sa disyerto kasi nga hindi nila pinanghawakan yung pangako ni Yahweh, ni Yehovah, no? Yod-Heh Vav-Heh, yung kanyang Hebrew name. At dahil nga po dyan ay ang nakapasok lang po yung mga anak nila, pero yung 20 years old and above na mga kasama sa 10 tribes na to ay hindi nakapasok sa promised land at nandun po sila sa wilderness for 40 years. So every day, 40 days, yan equivalent po sa 1 year yung punishment, kaya naging 40 years sa wilderness. So makikita po natin dito na matindi ang parusa sa mga taong hindi naniniwala sa mga pangako o salita ng Diyos. At dito naman po sa dalawang taong ito, representative ng dalawang tribe ng Israel, sila naman po yung mga taong kahit na natatakot ay sumusunod pa rin, nagpipilit sumunod, at kumbaga hindi sila nagpapadaig sa takot at meron silang positibong pananaw sa buhay na sa tulong ng Diyos ay walang imposible, no? Basta yung hinihiling mo ay may kasamang paggawa sa kanyang kalooban o pagsunod sa kanyang kalooban at naka-align, no, sa kanyang mga instruction or sumusunod ka sa 10 commandments, no, which is including the Sabbath, no, the rest day of God,
biblical Sabbath day, Saturday. Yan po, basta sumusunod ka, no, at nagpupumilit kang sumunod sa mga kalooban ng Diyos, sa mga instruction niya, iyon po ma mabibigay niya po sa tamang panahon yung pangako po niya, pinangako niya po, no. Tulad sa mga Israelita, ito pong mga to, no, si Caleb at si Joshua, sila po yung nakapasok sa promised land, at yung mga younger generation, yung 20 years old and below. But the rest na hindi naniwala sa Diyos ay naiwan po, no, at hindi nakapasok sa promised land. Dito rin po sa Torah portion na to, diniscuss nga po, katulad ng sinabi ko kanina, yung Sabbath po, kahalagahan po niyan ng araw ng pamamahinga, no? At yung pagsuway sa ganyang utos ay ipinakita nga po kung gaano kagalit ang Diyos, dahil nga pinapatay nga po yung hindi sumusunod sa kanyang instruction sa Sabbath. At dito po diniscuss din po yung tassels or yung sit-sit na tinatawag, na kung saan ito po ay reminder na sa atin, no, para sundin ang 10 utos ng Diyos o yung kanyang mga instructions, no, sa Bible, no. Yung mga God's words or instructions or Torah na nasa Bible, yan po para hindi po natin makalimutan. May instruction din po siya na mag-wear po tayo ng sit-sits or tassels, no. So research nyo na lang po yan. Yan po yung nilalagay sa gilid ng damit, no, yung twisted po siya na puti saka asul, no, na sinulid, no, or rope. So yan po, makikita rin po natin dito sa story ni Rahab, no, na meron pong parang tassel po, no, ganun din, kumbaga rope, no, na inilawit dun sa bintana diyan, no. Pero bago po yan, kwento ko po muna, no, kasi dito sa Rahab, nagpapunta naman po ng 2 espiya, at si Rahab po pala, no, isang prostitute na kung saan doon po nagtago yung 2 spies, no, or espiya na pinadala po. At yan po yung sa lugar ng Jericho. At ngayon yung hari ng Jericho ay pinahanap tong 2 espiya na to. Pero si Rahab, hindi niya sinabi na nagtatago sa rooftop niya, no, sa bahay niya. Kumbaga itinago niya yung 2 espiya. At kaya hindi yung mga tumutugi sa espiya, yun, hindi nila nakita yung 2 espiya kasi nga itinago ni Rahab sa bahay niya. Ngayon, sabi ni Rahab, ang kahilingan lang niya ay kumbaga wag silang patayin, no, pagka sinugod na ng mga Israelita yung lugar na yon, ay wag silang papatayin, at yung mga mahal sa buhay ni Rahab. At nangako naman tong 2 espiya na to na hindi nila gagawin yun, no, hindi nila papatayin si Rahab at ang pamilya niya. Kumbaga parang pass over, no, ililigtas sila, kumbaga hindi sila masasama sa mga papatayan dahil si Rahab ay may ginawa. At ang ginawa niya, pinatakas niya tong 2 espiya na to, at yun nga doon sa window, no, naglalabas siya ng lubid, no. At iyon din ang palatandaan na kumbaga hindi siya gagalawin o hindi siya papatayin once na sinalaki na yung bayan na yon. So makikita po natin dito yung pagtulong ni Rahab sa mga espiya ay dahil doon ay na-save yung family niya. At dito rin po sa Torah portion na to, idinidiscuss po yung about sa divorce, no. Actually hindi naman talaga to perfect will ng Diyos na mag-divorce ang tao, pero sa katigasan ng ulo ng tao ay nagkaroon po ng divorce decree si Moses, no.
Sabi nga po, kung divorce yan, tapos nag-asawa yung babae at yung lalaki, no, they are committing adultery. This is not the perfect will of God, tong divorce, no. Tulad po sa pag kinompare po natin, no, sa Israel at ang Diyos, parang po yan mag-asawa po, no. Parang love story po yan, yung groom and yung bride. So dahil sa katigasan ng ulo ng Israel ay dinivorce ng Diyos ang Israel, no. At sa batas nga po ay hindi pwede, 'di ba? Hindi pwede mag-asawa dahil adultery po 'yun. So ang Diyos po, no, representative si Yeshua, actually si Yeshua, pag ni-research niyo po, siya din po si Yahweh, no. Ang ginawa po niya ay namatay po siya, 'di ba? He was hanged on a tree. Pinako po siya sa krus, no. Ayan po ang ginawa niya. So siya yung groom na namatay. Okay? So pagpatay na yung lalaki, yung asawa, pwede na siyang pagpatay na siya, or nung namatay po siya, after 3 days, di ba, nabuhay siya uli. So ibig sabihin, pwede na niyang pakasalan uli yung kanyang i-divorce. At hindi na siya magko-commit ng adultery dahil nga namatay siya at muling nabuhay, no. So kaya ang Diyos po ay parang ganun po, no, namatay siya at after the 3rd day nabuhay po siya at pinakasalan uli ang Israel, no. Kumbaga nagkaroon ng remarriage relationship, ay nabuo po uli dahil sa ginawa ni Yeshua or ni Jesus, no. At yan po, napakagandang po yan pag pinag-aralan nyo po yan, yung story na yan sa Bible, at pag nasundan nyo po, no, na it's a love story about remarriage po, no. Kumbaga si Yeshua ang naging dahilan para tayo, nag-ransom, no, for us, para tayo ay maligtas. At yung imposible sa tao, tulad ng sinabi niya dito, no, yung rich young man na ginawa niya lahat pero hindi niya kaya yung bitawan yung kanyang kayamanan. Ang sabi ni Jesus diyan ay walang ang imposible sa tao, hindi imposible sa Diyos. Kumbaga, walang imposible sa Diyos, no. Maliligtas ang lahat ng tao kung siya lang ay susunod at magtitiwala sa Diyos, no. At do not fear, no, lalo na ngayon may mga ang daming sakit, no. Natural na matatakot tayo, pero ang ibig sabihin po niyan ay kahit natatakot ka, do not fear, just obey the Torah, the instructions of God, at makakaasa ka na kapag positibo ang pananaw mo sa buhay at yung ginagawa mo ay naaayon sa salita ng Diyos, makakaasa ka na ililigtas ka niya, no. Kumpara dun sa mga taong negative palagi, no, at ayaw mag-repent, no, may kaparusahan ng Diyos yan, no. So wag nating hihintayin na kumbaga ma-judge na tayo ng Diyos bago pa tayo talagang sumunod sa Kanya. Kasi pag ganon, wala na, kasi na kumbaga hindi mo na siya na-please, no. So pagka hindi mo nagawa yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, pagka kumilos ka ng sayo lang, no, ayon lang sa naiisip mo at hindi mo kasama ang Diyos, ay matatalo ka, no. Tulad ng nangyari dito sa 10 tribes, nagsisi sila eventually, no. Sabi nila, sige, i-claim na natin yung promised land, lumaban na tayo. Pero nung sumugod sila sa gera, sinabi ni Moses, hindi nyo kasama ang Diyos, wag na kayong sumabak sa gera. Pero nagrepent na sila noon, pero kumbaga tapos na, no. Hindi nila kasama ang Diyos
dahil nga hindi nila pinaniwalaan na sa kanila yung promised land. Iyon, nung naggera sila ay maraming namatay dahil hindi nila kasama ang Diyos, no? At kahit na mukhang imposible, basta meron tayong pananampalataya tulad ni Caleb at ni Joshua, kahit imposible yan, basta gawin mo lang yung dapat mong gawin at positibo ka sa buhay at yung gagawin mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, ay tiwala lang, kapatid, at sigurado tutulungan ka ng Diyos para maging successful ka sa buhay. Okay? At ang successful na yon ay hindi po sa material, no? Kundi successful ka dahil nagawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Okay? Patuloy po tayong mag-aral at ingat po tayo lagi. Shabbat Shalom. Maraming salamat po sa pakikinig. Bye-bye. Shalom, shalom.